Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang gabi. So dito muna tayo sa unang bahagi ng ating presentation. Ito yung magbabasa ako ng mga comments at the same time kung may tanong, sasagutin ko ng naaayon sa aking kaalaman. Hindi naman lahat ng tanong masasagot ko eh. So ito muna yun, later yung main content natin. Kasi nag-suggest kasi sa akin si Sir El Jaco na ganito yung gawin ko na i-acknowledge yung mga nagko-comment sa akin. 'Di ba? So mga kababayan ko, start tayo dito sa una para makarami tayo na. At meron mga comment dito na sasagutin ko, 'di ba? Lalo na yung priority ko yung mga galit sa akin para naman magkaintindihan tayo. Sabi ni Wasak ba name nito? Si Brownman. Ito yung video ko doon sa kay Sir J. Costura kagabi, yung prediction. Sabi nga, dumali na naman doon si Peppa Pig. Tapos sabi ni shoutout, anong name nito? Caputeroni. Caputroni ba o Caputeroni? Mga haters ni Donsky daw, haters. Tagapagpainit ni Sir Donsky. Oy, birthday ni Sir Donsky kahapon Mga supporter ni Sir Donsky, ano na ba kayo? Nakapag-greet na ba kayo? Nakapagpadala na ba kayo kay Sir Donsky? Sabi ni Deadpool. Deadpool ang name. Shout out Sir Deadpool. Prediction ko sa 2025 tatae pa rin. Sabi ni ito may magandang dito si Zark Ferrer ba ang name? Ito si shout out Yengs TV. Gera at ang taggutom mangyayari talaga yan sa Biblia yan. Sabi ni Yengs TV. Shout out Yengs TV. Si Ma'am May Rivera. Kamusta po Ma'am May Rivera? Parang bago ka lang dito sa akin About rice shortage sa Japan this year, nararanasan na namin yan at mga foods. Baka nakuha rin yung balita na yun sa Japan. Oh, may time po talaga na may mga balita, nag-google daw yung mga yan 'Di ba? Ayon sa reliable source, nag-google yan May mga technique yan. Kapag halimbawa humingi kayo ng evidence sa akin tungkol kay Sir J. Costura, ipipm ko sa inyo. Ayan na naman, sabi ko, ba't puro ka PM? Hindi mo ba kayang may mga legalities po kasi iyon. Unang-una, yung nag-tip sa akin, ayaw niyang ilabas. 'Di ba? Kaya dinadaan ko sa mga alam niyo na, sa mga disimuladong paraan. Sana naiintindihan niyo yung legalities. Hindi naman ako tanga kasi na ilalabas. May mga legal obligations kasi iyon. 'Di ba? Pagka naibigay ko na sa inyo through PM yung evidence, at pag kumalat yon, ikaw na ang may kasalanan nun, hindi na ako. Kasi yung pagkakabigay sa'yo, hindi naman intended for public consumption yun Ngayon, kung halimbawa, nasa iyo na ikaw na liable legally nun pagka kinalat mo. 'Di ba? Sabing gano'n ni Tolits. Ano name nito ni Sir? Tolits Talag. Mismo daw. Shout out Sir Tolits. Tolits Talag. Si J Boy Culyon Vlog. Hello, shout out, magandang gabi. Ito gusto ko itong mga ganitong talakayan yung kay Sir Zark Ferrer. Alata mong may isip yung tao pag ganito yung mga comment, no? May mga point naman siya dito. Ako naiisip ko habang sinasagot ko itong mga comments niya. Maybe bias lang ako sa Bible Or 'di ba? Sa bagay, hindi naman proven. May mga tao na hindi naman talaga naniniwala sa nakasulat sa Bible, lalo na yung mga atheist, 'di ba? Pero ako as a believer, may bias ako. At ipagtatanggol ko ang Bible na naayon sa aking kaya. Kaya lang may mga time na pagka
magaling na yung nagtatanong sa'yo, minsan hindi mo na kayang ipagtanggol eh. 'Di ba? Pag matalino yung nag-aano sa'yo, may mga time na oo nga naman 'di ba? Pero wala eh, kailangan natin magkaroon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo pagka nagre-research, sometimes mawawala yung faith mo sa Bible eh. Pagka parang para wag na lang, 'di ba? Wag ka na lang pero minsan kasi may katotohanan sa sinasabi ng tao eh. 'Di ba? Or hindi ko lang alam kung paano sasagutin siguro. Maybe totoo ang mga nakasulat sa Bible, 'di ba? Pero hindi ko lang minsan alam ang sasagutin sa tama. Pero ito, feeling ko na ilulusot ko naman yung mga tanong ni Sir Zark Ferrer. Sabi kong kasi ganoon dun sa hula sa yung mga prediction ni Sir Jay Costura, 'di ba? Para mapakinabangan namin yung mga prediction mo, bigyan mo kami ng date kung kailan mangyayari. Kasi ang sabi niya, ang purpose kasi ni Sir Jay Costura daw, kaya siya nang huhula ay para daw mapaghandaan. Paano namin mapaghandaan kung hindi mo sinasabi kung kailan mangyayari yan? Kasi pag sinabi mong lilindol, kahit nga Pag-asa hindi alam yung paglilindol eh. Nagwa-warning na rin ang Pag-asa tungkol diyan eh. May mga mangyayari talaga lindol. Kahit based on science, lalo na yung mga lugar na malapit sa fault line, 'di ba? Kaya lang ang tanong, kailan mangyayari yun? Hindi rin naman alam ng Pag-asa, pero nagwa-warning ang Pag-asa. O yung mga nakatira diyan na malapit sa fault line, mag-iingat kayo, pero pag lumindol may napapahamak pa rin. 'Di ba? Kaya mas makakatulong sana kako kung lalagyan mo ng date kung kailan mangyayari. Tapos ito naman yung tanong ni actually hindi tanong to eh. Parang sinasabi, may point nga naman Ayokong kontrahin itong tanong ba to or comment niya, 'di ba? Sa bagay may point din naman. Hindi naman ito tanong eh, pero na-compel kasi akong sagutin. 'Di ba? Sabi gano'n ni Zark Ferrer, tama need ng date boss bungo. Ganyan din mga propesiya sa Bible. Walang date at talaga namang pwedeng mangyari. Ang sagot ko kasi dito, unfair naman na ikumpara mo yung mga prophet sa Bible compare kay Jay Costura. Kasi ko lang medyo imo-modify ko lang ng konti yung sagot ko pero hindi naman magbabago dito sa comment ko dito. Sabi ko kasing ganun doon, yung si Sir Jay Costura, modern na tao na to eh. 'Di ba? At yung Bible kasi, wala pa silang konsepto ng yung date na ginagamit natin ngayon, yung January, February, March, April, May. Wala pa silang concept nun. Kasi nasulat ang Apocalypse, yung pinaka-last book ng Bible, na yun nasa Bible I don't know kung yun talaga yung pinaka-last na naisulat na literal. 'Di ba? Pero yung pinaka-huling book ng Bible kasi, kung ire-research mo, around 96 AD lang nagawa yun eh. 96 AD. Ang may dumaan pa sa atin na Julian calendar. Then pinalitan siya ng Gregorian calendar. I believe yung Gregorian calendar, ito na yata yung ginagamit natin ngayon. Kailan na-develop ang Gregorian calendar? Mga 1500s lang. 'Di ba? Halos 1,500 years bago na isulat yung yung Revelations. 'Di ba? So wala pang alam ng konsepto ng date yung nagsusulat ng kaya syempre hindi niya masasabi kung anong date yon, kahit pa ipinapasabi siguro ng Diyos or pinaramdam sa kanya. Actually hindi naman direkta na sinabi sa kanya ng Diyos yan eh, yung Revelations eh. Parang vision niya yan, 'di ba? Yung nakita talaga ni propeta Juan sa Apocalypse. 'Di ba? Kaya ka napapansin mo, 'di ba? Hindi niya alam yung mga nakikita niya doon kasi nga siya eh, makaluma siya eh, kumbaga may limitasyon yung kaalaman niya. Kaya kung papakinggan mo yung yung Revelations, sa bagay madadaanan natin yan at pagpatuloy natin. Yung kasi yung unang dahilan ko
Dahilan ko talaga eh, no? Wala pang alam sa, ano, hindi pwedeng sabihin ni Propeta Juan na mangyayari itong mga to sa year 2030. 'Di ba? Hindi niya pwedeng sabihin yun kasi wala pa siyang alam doon. Mahahalata mo naman kung wala pang alam doon yung ano eh, yung tao sa nakikita niya eh. For example, ganito no. Sa ano, nagbibigay ako ng propeta sa Bible sa Ezekiel 1. Ito ang sinasabi sa ano, Ezekiel 1, Tagalog natin ano sa Tagalog para marami makaintindi. 'Di ba? Ito yung pangitain niya, yung vision ni Ezekiel 1. Dito sa 4 kasi sa Ezekiel 1 verse 4, 'di ba? Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap na parang makinang natanso. Ibig sabihin, dinidescribe niya, hindi niya alam kung ano yon. Parang makinang natanso. Hindi niya madiretso kung ano yung nakikita niya dun sa ano, sa langit. 'Di ba? Kasi ako for me no, kung ita-translate kasi natin yan dito sa panahon natin, pag may nakita ka sa taas na metal, malamang eroplano yan, or UFO yan, or kung ano pa man yan, alam natin kung paano i-describe. Si Propeta Ezekiel kasi, hindi niya alam kung ano yung nakikita niya. 'Di ba? Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay, na anyong tao. Anyong tao daw. So kung anyong tao, humanoid to, talagang tao ang itsura niya, pero may tig-4 na mukha at pakpak. Feeling ko ang dinidescribe nito yung space suit eh. Feeling ko lang hindi naman natin alam kung ano nakita ni Propeta Ezekiel diyan, pero kahit pa paano, alam natin na ito ay nanggaling sa langit, 'di ba? Tapos may tinatawag na buhay na anyong tao, iba lang talaga yung itsura niya. Pagpatuloy na natin. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paa nila ay parang paan ng guya na tila makinang natanso. O, dinescribe na naman na yung itsura ng humanoid na yun ay parang metal na naman. Hindi niya talaga alam kung ano yun eh. 'Di ba? Kasi ito, tandaan mo, itong tao na to, hindi pa to nakakita ng computer o ng kahit anong equipment na ano, na sa modern age. Wala siyang alam sa mga ganyan, kaya dinidescribe niya yung mga nakikita niya ayon sa abot ng nalalaman niya. For example, pag taga-bundok kahit kailan hindi pa nakapunta sa syudad, 'di ba? Pagka nakakita ng tren yan, ng LRT or MRT, hindi niya naman alam kung anong LRT o MRT. Siyempre, i-describe niya nang ayon sa alam mo, nung nakapunta ako ng Maynila, meron doong yung mahaba, yung para siyang ahas na gawa sa bakal na kinakain yung mga tao. 'Di ba? Kasi hindi niya alam kung ano yung MRT or yung LRT eh. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Pag yung mga first time lang makakita ng mga ganon, i-describe mo talaga yun ang naayon sa sa abot ng abot ng pag-iisip mo. 'Di ba? So balik tayo doon sa comment, sa mga comments. Gusto ko tong mga ganitong comment, no? So yun ang dahilan. Sabi niya ganon. Tanong ko lang naman, Boss Bungo, hindi ba nangyayari yung gera noon, pati lindol, taggutom, at iba pang sinabi sa propesiya ko, no? 'Di ba? Nangyayari na noon yung gera. Kaya lang ang sagot ko dito kay Sir Sark Ferrer, may mga hula kasi, tama ba? May mga propesiya kasi sa Bible na specific yung nangyayari. Specific yung nangyayari. Hindi lang basta sinabi na, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng taggutom. Hindi naman ganoon yung hindi naman ganoon lang yung hula eh. Hindi ganoon ka-generic. Hindi ganoon ka-vague kasi sa Bible,
Kung aanuhin mo punta tayo sa yung katulad ng binigay kong example sa'yo. I think Apocalypse, ano ba yon? Apocalypse 9:9 or Apocalypse 9:9. Revelations to Apocalypse 9:9. Tagalog uli. Ang sabi dito sa Apocalypse 9:9, 'di ba? Kung babasahin natin ito mga kababayan ko. Ayan at umihip sa ikalimang anghel, bla 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 bla. Doon sa 9:9 tayo, ha? Oh. At sila'y may mga baluti. Ano yung baluti? Armor to no? Nagaya ng baluting bakal at mga ugong ang kanilang mga pakpak, 'di ba? May mga armor daw sila na gaya ng baluting bakal. Kaya metal armor daw. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo at maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Di ba dinidescribe niya yung may ugong daw yung mga pakpak. Di ba hindi lang naman basta sinabi yan na magkakagera. Ito kasi specific kasi ang sinasabi ng Bible 'Di ba? Pero yung mga nakikita ni Propeta Juan na yan sa Revelations, hindi niya kasi alam kung ano yung mga yan. Kaya ang mga pinagsasabi niya dito, yung mga base lang sa abot ng utak niya. Hindi niya alam kung paano i-describe yun Hindi niya naman alam yung yung konsepto ng tangke or ng jet fighter. Wala pang jet fighter nung kapanahunan niya Hindi niya kasi alam yun. Kaya kung paano i-describe ni Propeta Juan na yan, nag-i-struggle siya kung paano niya sasabihin sa atin kung ano yung nakita niya. Hindi niya naman pwedeng, hindi niya naman pwedeng diretsuhin na ang nakikita ko na ito ay jet fighter. Hindi niya naman alam kung ano yung jet fighter Kaya niya, ito yung kaibahan kay Jay Costura. Kasi medyo may pagka-specific kasi ang description ng mga propeta. Kaya nga ang example ko sa iyo dito, 'di ba? Let's say yung ako huhulaan ko wag naman po sana. Knock on wood. Halimbawa, yung kapitbahay ko ay maaaksidente. I'm so sorry po kapitbahay, for example lang po ito. Mahal na mahal ko naman yung mga kapitbahay ko dito. 'Di ba? Mababait naman sila sa akin. Wag na lang kapitbahay kasi yun ang example ko kagabi. O random stranger let's say si Pedro, 'di ba? Huhulaan ko si Pedro, 'di ba? Si Pedro ay maaaksidente. Period. Pwede naman mangyari kay Pedro 'yon anytime. Propesiya ko na ba 'yon? Or accurate na ba yung prediction ko na 'yon? Pwede naman, kahit naman ako, wag naman po sana kahit sa atin dito, pwede naman tayo maaksidente paglabas natin ng bahay 'Di ba? Pwede tayo madapa. 'Di ba? Paglabas natin ng bahay, na maaksidente tayo, madapa. Pwede mangyari 'yan. Pwede tayong may nagba-basketball aksidenteng matamaan ka ng bola. 'Di ba? Habang sa kanto naglalakad ka, may nagba-basketball na tamaan. Yung aksidente kasi masyadong vague yun Hindi mo pwedeng sabihin na prediction ko yon na lalo na pag wala akong binibigay na date. Pero kung halimbawa ganito yung hula ko kay Pedro specific. Si Pedro, ang prediction ko, kahit wala akong date na binibigay, naglalakad yan si Pedro, maglalakad yan sa isang daan, mabubunggo yan ng kotse na kulay ginto. 'Di ba? Ang tatamaan kay Pedro ay yung tagiliran niya. Tapos tutumba siya, mababagok ang ulo niya, kakalat yung utak ni Pedro sa daan. 'Di ba? Ganon ka specific. Biglang kahit na wala akong binibigay na date, biglang nagkatotoo lahat ng detalye na sinabi ko. Iba na 'yon. Iba 'yon. May 'yon, kumbaga may weight 'yon kaysa doon sa sinabi ko na maaksidente si Pedro. Period. 'Di ba? Nagigets niyo ibig ko sabihin?
Hindi lang naman sinasabi sa Bible na magkakagera, may mga may mga binabanggit kung paano Kung ano yung mga nakikita Napaka-specific Kaya lang nagiging meaningless lang kasi sa atin kasi hindi lang talaga alam ni Juan kung ano yung nakikita niya. Hindi niya alam kung ano yun. Tapos may follow-up na dito. Pero Boss Bungo, wala namang unique sa wala naman talagang unique sa taggutom. Sa lindol, bansa laban sa bansa, salot, etc. Wala na, I do admit, wala namang unique diyan 'Di ba? Pero yung ito naman, may ukit pa nga sa Egypt ng gera na mas nauna sa pinakalumang manuscript. May drawing pa sila ng pagpapatayan, meron mga muka ng pagdigma drawing. Yung sinasabi mong tank and helicopter sa Egypt, meron naman talaga niyan. Kaya lang, sure ka ba na ang meaning ng hieroglyph na nakita mo na yung tank and helicopter? Baka mamaya ibang ibang hindi naman direct ang sinasabing tank. Baka malay mo form of writing lang nila yon na mukhang tank at helicopter. Nagkataon lang na na tank at helicopter. Parang ganito bibigyan kita ng isang sa Ancient Aliens kasi sinasabi nila may light bulb daw na nag-exist sa Ancient Egypt noon. Egypt light bulb. Hieroglyphs din to, 'di ba? Ito daw 'yan Naka-imbento daw ng light bulb ang mga Egypt nito. Yan. Pero alam mo ang totoo, sabi nung archaeologist, ito daw ay depiction daw ito ng flower, tapos ito daw ay yung scent daw ito. 'Di ba? Minsan hindi naman hindi naman literal talaga na kung ano yung dinrawing, yun yung yun yung meaning. Minsan nagkataon lang talaga na ganyan ang pagkakaukit nila. Pero ito ay flower daw ito, dinidipik lang yung scent ng flower. Pero may iba ang interpretasyon, ito ay bumbilya daw. Ganyan daw, bumbilya daw ito na sa Egypt, 'di ba? Ito pa next. Yung sinasabi mo na na tank, ito yun I know. Helicopter ba? Helicopter. Tandaan mo ito ay ukit lang naman ito. Hindi naman ito Hindi naman ito tinutukoy Baka mamaya kasi yung meaning nito iba. 'Di ba? Hindi naman wala namang sinasabi na na literal na ito ay helicopter, ito ay Baka mamaya ito ay uri ng writing nila 'yan. 'Di ba? Katulad nito ang ibig sabihin pala nito, yung mga ukit na 'yan, yung papaganyan, Ramses the second, Seti the first. Mga pangalan pala 'yan Pero who knows baka tama ka naman. Pero yung mga ukit na 'yan, hindi naman nangangahulugan. Ito nga hindi naman mukhang tank ito Mukha ngang kamay ito na na nakaganon Mukha nga naman talagang tanke or submarine or UFO. 'Di ba, men? Lalo na ito mukhang helicopter talaga. Pero baka mamaya kasi ito ay part lang ng hieroglyphs nila. Nagkakataon lang. 'Di ba? Parang minsan nga merong merong sa Japanese, anong tawag sa writing ng Japanese? Meron nga mukhang bahay Bahay ba ang itsura nun? Tingnan natin. Kanji ba ang tawag doon? I'm so sorry mga Japanese. Anong tawag sa sulat nila? Yung mga Japanese kanji. Tama ba ako? O dito, may nakita, bata pa ako, may nakikita na akong ganun Yung mukhang bahay, may ganun sa taas. O, ito. Katulad niyan, Halimbawa, may tayo. Hindi natin alam ang sibilisado ng
ang civilization ng Japanese, let's say, ah, thousands of years na nakaraan, na extinct na itong writing na to. Wala tayong kaalam-alam. Biglang nakita ko ito. Iisipin ko, bahay ba ang tinutukoy nito? Mukhang bahay eh. 'Di ba? Pero ang ibig sabihin pala niyan, to eat. Hindi naman porkit kung ano yung itsura nito ay yun na yung tinutukoy nun. Para sa akin, nakikita ko na to, bata pa ako, mukhang bahay siya eh. Parang ganito yun doon sa ano mo, doon sa sinasabi mong nakita na helicopter, 'di ba? Sa ano, hindi naman talaga helicopter ang meaning niya. Mukha lang naman talagang helicopter. Nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Pagpatuloy natin, no? Pero gusto ko itong mga ganitong comment, no? Saka merong relevance sa kapanahunan ngayon, matagal nang napagdaanan ng mga sinaunang tao, boss bong, pwedeng sabihin ulit na mangyayari kasi hindi pa nga, kasi nga hindi naman confirm na tank helicopter yung nakasulat doon. Uri lang ng ano yon. Ang ibig nga sabihin, di ba, Ramses II, tsaka ano, hindi naman literal na yung dinrawing yung helicopter, helicopter talaga ang meaning. Ibang-iba yan doon sa writing kasi eh. 'Di ba? Yung sample naman kay Ezekiel, may pagka-UFO naman ang sinabi doon. Yun talaga, kakaiba. Ikaw na din na nagsabi, boss mo, may limitasyon sa kaalaman si Ezekiel. May nakitang lumulutang sa kalangitan at may naaninag siya nakaupo at meron pang katabi yun. Kaya mga ibang Bible verse, mababasa mo doon, nagmula sa langit, bumaba sa kalangitan. Isa pang sample si Enoch, inilipat ng ibang lugar. Hindi ko na nireply kasi hindi ko na alam kung ano yung sasagot. Pero hope you get my point, Sir Zark Ferrer. Pero well done. 'Di ba? At least gusto ko yung mga ganitong nanonood. Natututo din ako sa iyo. 27 minutes na agad tayo, no? Hello, Cyril Larithiao. Tama ba ako? May dumaan daw na orb sa 3039. Tingnan nga natin. Saan banda? Right side daw. Sige, po, isa ba? Sige, po, isa ba? Magano? Dumalong siya. Saan yung orb? 3039? Tingnan natin. Sige, po, isa ba? Magano? Comment ka nga uli, sir. Anong side? Saan banda? Shout out Cyril Arita. Next. Jing Aroncillo. Tama po ba? Sir Mong. Di ba? Sir Momong ba? Shout out po, Sir Momong. I-skip ko na lang po kasi overtime na naman tayo eh. Sabi ni shout out, sorry. Shout out Elizabeth Sangre, tama ba? Elizabeth Sangre nga yung name ni ma'am. Paul Michael Gonzales, hello. Nagbabalik si Sir Paul Michael Gonzales. Sabi ni Roderick Mercado, very generic ang hula niya. Even Nostradamus is not specific ang mga hula niya. Hello, Sir GC719. Marstan, hello po. Marco, hello. Sir Marco. Sir Tanglao. Nanalo si Trump pero baka di siya ma-inaugurate sa January dahil si Biden ay nag-aarma sa Ukraine. Possibility bombahin. Pero ang sabi kasi ni Sir J. Costura, politics daw ang tinutukoy eh, hindi naman yung magkakaroon daw ng gulo sa bagay, no? Medyo related nga naman. Pwede, no? Ito lang ang
Kahit prediction ng kampo ng kadiliman nagkakatotoo din. Sinasabi ng mga evil spirit ang kanilang plano sa mga fortune tellers. Baka magkatotoo ay tao ang sisikat, hindi ang Diyos. Sabi gano'n nito, next Go Santar, Baldwin, ayaw mo maniwala pa rin. Ano na yung si Rudy Baldwin, natulfo na nga yan eh. 'Di ba? Same style lang naman. Hello, Ma'am May Malagenya. Aha. Hello, Primordial. Kamusta po? Ma'am Amy, hello. Di ba masama yung hula? Saka kahit sino naman pwedeng gumawa ng hula. Oo. Di ba? Pwede naman. Hulaan ko sa taong 2025 matatapos ang taong 2024. Hello, Sir John Mark Balones. Bloomberg, hello. Aha. Danny Balabo, hello po. Braille Joban Gamiao, shout out. Comic PH. Aha, shout out boss muna. Ang mahirap kay ang mahirap diyan kay Jay Custora, kunyari nagkakaroon ng prediction sa totoo lang, literal na panghuhula lang, as in nang huhula lang talaga. Gusto niya mag-elementalist ang datingan. Ang mentalist sa pagkakaalam ko, form of entertainment yun eh. Parang magician. Diba? I don't know kung sinasabi nila, totoo sila, Sir Kel, hello. Ma'am, Nanay Riza, kamusta po sa Korea? Sir Jerome Salas, Merry Christmas and Happy New Year. Sabi nga ni Ma'am Riza, nagmura ka na naman, anak. Paminsan-minsan lang, nanay. Okay lang naman yun. Sabi gano'n ni Ma'am Rhea Conel, haha, isang basher din pala ito. Ano kaya pala bumagsak si 44? Naging basher din pala siya dito, haha. Kaya walang ganang bumalik mag-subscribe sa kanya. Sa totoo lang po, ranas ko na po makita harapan ko mga bandedo sa probinsya at mga army at police. Ko naman. O sige, okay lang. At least hindi aswang yung sinasabi mo. 'Di ba? Sir Alcalde 10, Lods, bakit di mo kaya try Sige nga, titingnan ko itong mga link na binigay mo sa akin, Sir Alcalde, Mga foreign daw. Sige, mag-Nooks Top 5 nga tayo. Tingnan ko yung kahit i-debunk mo na lang, Lods, di natin maintindihan salita eh. Sige nga, try ko. Sir El Jaco, hello. Hoy, happy birthday daw kahapon kay Sir Donsky. Lito Galiana, hello po. Ma'am Nicole Mejia. Pakireact po yung nangyari sa US. Yung drones na ito, Sir Frederick, ni-research ko to eh. Wala pa akong full knowledge, pero nagtataka ako dyan sa mga drones na yan na nakita sa US. Bakit parang hindi magsalita ng diretso yung mga authority nila doon sa drones na yan? Na kung tutuusin, parang naman yan eh, parang pwede naman talagang sa panahon ng technology ngayon, hindi na nakakapagtaka na may drones na lumilipad. Kaya lang, ang pinagtataka doon, hindi masagot ng diretsyo ng kung ano ba yon, 'di ba? Marami na nga nagde-debunk sa YouTube niyan eh. Pero aalamin ko, promise, aalamin ko yung istorya diyan sa drones na yan. Kung ano yan. Hello, Michael Vallejo. Tama ba ako? Ma'am Sheila Calonod Labs. Hello po. Sabi ni Elsa Gayas, ikaw bungo, wala ka ba ibang makoy content? At ang pinapakil mga videos o vlog nila, kalalaki mong tao pakialamero ko. Subukan mo puntahan ang lugar. Malaman ang katotohanan at marami nang pumunta dyan, men. Ma'am Elsa Gayas, pumunta na si Master Gala dyan sa Black Lady House na yan. Pumunta na sila Sir Noriel, ang Hellfire dyan sa Black Lady House na yan. Si Kigs TV pumunta na rin dyan. Walang nangyari. Nangyayari lang yung mga multo dyan.
pag nandyan sila, Kuya Red at Donsky, ano ba? Hello, Mark EJYP. Hello po. Sabi gano'n ni Gina Bel Mahilok, ang pangit ng vlog mo. Sabing gano'n, hello, Roger Waluhan. Sabi niya dito sa video ni FLM, galit sa kapwa sinungaling. Ito si Ma'am Veronica. Ito na siguro yung huli, main event ito si Ma'am Veronica Sulit. Ang sabing gano'n ni Ma'am Veronica Sulit, mukhang paulit-ulit mong panawagan, wala ata nakikinig. Madami! Bibigyan kita example, Ma'am Veronica, didebunk kita dito. Wala daw nakikinig sa akin. Marami. Sana ba yon? Nagpapasalamat nga sa akin eh. Na alam nila eh. Fake pala na comment. Sana ba yon? Sana ba yan? Salamat. Nalaman. Ayan o. Naka-follow naman. Ito lang ha. Naka-follow pa naman kay Kuya Red. Pero nung nalaman ko siya fake pala mga content niya, nag-unfollow na. Kaya salamat, Bungo. 'Di ba? Hello Sir Bungo, salamat sa video na to dahil nalaman ko yung totoo. 'Di ba may mga nakikinig? Idol, maraming salamat sa iyo. Nalaman namin na puro fake ang mga ghost hunter na yan. Ang daming nagsasabi. Sir, buti na panood kita. Anong pinagsasabi mo na na walang nakikinig? Debunk, 'di ba? Mas mainam siguro magpalit ka ng style o content. Di kasi patok mga critic daw. Hindi daw patok, no? Ano naman yun? Totoo naman yun na hindi patok. Kasi nga, ang gusto nyo yung binubola-bola kayo eh. yun ang gusto nyo binubola. Sabi ko gano'n, ayoko nga. Sabi ko gano'n. Lalo na't paulit-ulit ka pa rin na nanonood sa akin. Noong una tinatanggi ni ma'am, hindi ako nanonood. Nakikita ko lang sa browser. Paano mo nasasabing hindi mo ko pinapanood? Alam mong hindi patok yung critic ko. 'Di ba? Alam mo na paulit-ulit yung panawagan ko. Paano mo nasabing hindi ka nanonood sa akin? Minsan hindi ko alam sa mga taong ito kung talagang Tapos pwede nyo basahin itong comment ko ito. Ito ay under nung video na yung mahal na birhen, apparition. 'Di ba? Tamo, biglang sasabihin niya, kung napanood man, tumingin lang, pero di tinapon. Nanood ka pa rin. Huwag mo sasabihin na hindi ka nanood. Di ba? Ano pa ba yung sinabi mo dito? Ito ha? Sabi niya ganun sa akin, sabi niya ganun dito, may sinabi ka dito sa akin eh. Bungo, nagagalak ako, at least binato ko sa'yo na hindi din maganda ginagawa mo na. Nakikita naman inis ka eh sa haba ng paliwanag mo. Yung haba ng paliwanag ko kasi, may mga hindi talaga nakakagets. Hindi naman nangangahulugan na mahaba ang paliwanag ko. Masama ba yun? Buti nga ako nagpapaliwanag eh. Yung mga pinagtatanggol mo, nagpapaliwanag ba? Hindi. 'Di ba? Tinablan ka din bago ka matulog ngayon pag-isip. Sabi ko gano'n, okay ka lang? Ako yung mag-iisip? Ikaw yung sinungaling? Tapos may sinabi ka dito, sabi mong gano'n, hindi naman yan ang ibig ko sabihin, kaya minsan yung way of interpreting, hindi ako, ikaw lang naman, sabing gano'n, kasi nauna na sa isip mo yung negative. Sinabi ko ba na sinusuportahan ko yung peke? Ikaw lang naman ang nag-interpret. Hindi interpretasyon ang sinasabi ko. Sumusuporta ka talaga kay Master Gala, di ba? Si Master Gala umamin nga
Kasi aminado naman ako, ganito. Yung Black Lady na na-vlog ko 2 years ago, yan na, aaminin ko, it's not true. It's a fake. 'Di ba? Ito yung recently na dinibang ko 2 years ago pa yung video niya. Ngayon niya lang inamin na fake. Hindi interpretasyon yun, ma'am. Totoo yun. At pinaglaban mo yan na legit yan si Master Gala. Ano ba, ma'am? Tapos yung ano yung kay Jay Costura, sinabi mo sa akin, hindi, sabi mo sa akin, hindi naman nagtatanong si Jay Costura, debunk ka. Ibig ko lang sabihin yung baguhin niya. Yung style ko kasi, di ba, ito yun kasi nabuburyong din ang mga manonood mo sa paraan mo. Yung pagkaburyong nila, gets ko yun kasi ayaw naman nila sa sinasabi ko Kahit ikaw din naman, paano ko naging problema yung pagkaburyong nila? Parang ganito lang yan, ma'am, nanonood ka ng TV, may kalayaan ka naman panoorin yung TV, hindi ka naman pinagbabawalan Pero may kalayaan ka din naman na huwag mong pahirapan yung sarili mo. Yung parang ang dating, ako lang ang nag-i-exist na channel sa YouTube. Na kailangan sundin ko yung standard nyo. Pag naboboring ka, ikaw, halimbawa, may palabas ka, nanonood ka ng TV, naboboard ka doon sa pinapanood mo, titiisin mo ba yon? Ganyan ba tayo katanga na kailangan yung TV mismo ang mag-adjust para sa atin? Di ba? Tapos sasabihin niya, ba't ikaw, tinitiis mong manood sa mga peking ghost? Hindi naman ako naboboard dun Nalilibang nga akong magturo dun kung alin dun yung peke Pero kayo, naboboard kayo, titiisin nyo ang sarili nyo, tapos kasalanan ko pa pag naboring kayo? Ano ba? Yung kasamahan ko nga dati pinapareact sa akin, di ko ma-react-reactan dahil naboboring talaga ako Hello, Mrs. Pastor. Last shout out. Si Ma'am Cindy, hello. Anyway, so yan lang po muna 42 minutes na. Proceed na po tayo sa mga alas 10. Yan lang po, maraming salamat. Bye-bye.